Amen. So, praise the Lord. So, pasensya na, hindi maganda yung camera ko ngayon. Nagka-problema. Okay, so mga kapatid, nandito na tayo uli sa ating morning revival. So, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 1. At syempre, meron tayong bagong title ngayon. Ang pamagat ng ating morning revival for this week ay The Beauty of the Bride. Wow! The Beauty of the Bride. Okay, so basahin natin. So yung Bible verses natin ngayon ay Ephesians 5:25 to 27. Christ loved the church and gave himself up for her that he might sanctify her, cleansing her by the washing of the water in the word, that he might present the church to himself glorious, not having spot or wrinkle or any such things, but that she would be holy and without blemish. So medyo mahaba itong verses natin ngayon. At didiretso na ako doon sa morning revival natin. At dito ma-explain siya na mabuti. Ephesians 5:25 through 27 is actually one long sentence. Sabi ko na eh. So mahabang sentence siya. At syempre, yung mga mahahabang verse, para maintindihan natin, kailangan i-cut mo siya. So, yan yung sinasabi ng Biblia, cutting straight the Word of God. Para sa ganon, makuha mo yung pinaka-meaning niyan. Okay, so ganito siya. So, nakakat na naman siya dito sa MR natin. In these verses, Paul is saying that husbands should love their wives as Christ loved the church. So, yun yung first part niya. Christ loved the church. So, madali siyang intindihin. Na kung saan sinasabi sa atin na mahal ni Kristo ang Ecclesia. Okay. Tapos sinabi niya rito, and gave himself up for her. Kaya yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili para sa church ay nanggaling sa pag-ibig. Yun. So, mula sa pag-ibig, binigay niya yung kanyang sarili. At alam natin na ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili ay para sa katubusan. So, hindi yan ordinaryong binigay, kundi yan ay binigay niya upang siya ay maging hain para sa ating katubusan dahil sa kanyang pag-ibig. Okay. He did this that he might sanctify her. So yung redemption is to sanctify the church. Pabanalin ang Ecclesia, cleansing her by the washing of the water in the Word. Amen. So yung Word, meron tubig na naglilinis. So yung sanctification dito ay through the washing of the water in the Word. Amen. In order that he might present the church to himself, glorious, without spot, wrinkle, or any such things. Amen. So dito kasi yung Ecclesia pinapaganda eh. No? Kaya yung mga aspect ng proseso dito ay mga aspect ng pagpapaganda. Kaya binabanggit sa atin yung last part niya. Okay. Siyempre kasama sa aspekto ng pagpapaganda ay ang paglilinis. Paano ka gaganda kung hindi ka malilinisan? Kaya yung paglilinis dito ay upang mai-present yung church sa kanya. Isang maluwalhating Ecclesia, walang dungis, walang kulubot, walang mga bagay nito. Walang dungis, walang kulubot, kundi isang maluwalhating Ecclesia. Kaya ito yung sinasabi nating beautifying the bride. Kasi ang nagpapaganda sa kasintahang babae ay ang organic salvation. So lahat ng ito organic salvation. So lahat ng mga prosesong ito sinasagawa sa pamamagitan ng buhay o espiritu. Anyway, yung buhay ay nasa espiritu. Amen. Christ's purpose in loving the church and in giving himself up for her was to sanctify her by the washing of the water in the Word. So dalawang
Dalawang bagay ang nakapaloob sa paglilinis ng eklesiya sa pamamagitan ng tubig ng salita. So ano siya? Loving the church, giving himself up for the church. Minahal niya ang eklesiya. Binigay niya ang sarili niya sa eklesiya. Bakit? Para pabanalin ang eklesiya. So ang purpose ay pabanalin ang eklesiya. Amen. At ang pagpapabanal sa eklesiya ay sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng salita. Amen. Kaya ang salita, meron tubig na naguhugas. So yun ang maganda rito. No? Sabagat ang espiritu ay nais sa katawan sa salita. Kaya ang salita ay may kakayahang maghugas sa atin. Pero mapapansin niyo rito, sinasabi rito, ang paghuhugas ng tubig na nasa salita. Yan ay ang paghuhugas ng espiritu. So ito ay naiiba sa paghuhugas ng dugo. Yung dugo, ang inuhugasan niya ay kasalanan. Di ba? So kung tayo nagkasala, ano naguhugas sa atin? Ang dugo. Pero dito naman, ang naguhugas ay tubig na nasa salita. Ano yan? Yan ang espiritu. Ang espiritu na naguhugas sa atin. So pwede ko sabihin, yung tayo kasi, nadudumihan tayo dito sa mundo maaaring hindi kasalanan, pero maraming bagay sa mundo na nagdadala ng dungis sa atin para maging mga makalupang bagay na nagsasanhi upang tayo ay madungisan, marumihan. So hindi ba napansin? Tayo ay nasa church, okay lang tayo. Pero pag lumabas ka, pag nakipag-usap ka sa mga taong sanlibutan, nararamdaman mo, nadudumihan ka. Nababahiran ka. Minsan, hindi ka naman gumagawa ng kasalanan. Pero may mga taong kinausap mo, naramdaman mo, na parang nadumihan ka. Hindi lang yan. Habang nasa mundo ka, ang dami mo nakikita. Parang yung mga nakikita mo, nakakadagdag sa iyo ng dumi. So marami mga ganyang bagay. Kung minsan, yung mga hanap buhay, ang dami mga bagay na ginagawa natin. Pero parang dumudungis tayo. Kaya pumupunta tayo sa salita. Yung salita, nagtutusto sa atin ng buhay. Kasi ang salita ay may buhay. Yung salita may tubig, naguhugas sa atin. Halimbawa, nung panahon ng Panginoon. Hindi ba, may time, hinugasan niya yung mga paa ng mga disipulo ng tubig. Sapagat sila ay naglalakad sa lupa ng panahon na yon. Kaya ang kanilang mga paa madudumi. Ako, dumi niyan. So, pero ang Panginoon nga, hinugasan niya yung mga paa ng disipulo. Ito ay paglalarawan ng paghuhugas ng tubig. Okay, ng espiritu. Ang espiritu ay merong paghuhugas. Kaya, bisa pag dumulog tayo sa Panginoon, ramdaman natin, napapanariwa tayo. Napipreskuhan tayo. Nalilinisan tayo. Hindi naman dahil meron tayong mga kasalanang ginawa. So, iba naman yung nagkasala tayo. Pag nagkasala tayo, pupunta tayo sa Panginoon. Hihingin natin ang kanyang dugo para hugasan tayo. Pero maski hindi ka nagkasala, nadudumihan ka pa rin. Diba? Kaya, physically, naliligo tayo Yung isang tao, maski nasa kwarto lang siya, pagkaraan ng ilang araw, parang iba na yung pakiramdam niya. Kailangan maghugas siya, maligo siya. Diba? So, spiritually, ganyan din. Kailangan natin ng salita upang tayo mahugasan ng espiritu na siyang tubig ng salita. Amen. So, yun, dinagdag ko lang yun. Amen. Amen. So, sanctifying is by cleansing. Cleansing is by washing. Washing is by water. And water is in the Word.
Amen. So, water is in the Word. Amen. So, ito ang uri ng tubig na lumilinis, naghuhugas sa atin mula sa defilement. In the past, Christ, as the Redeemer, gave Himself up for the church for redemption and the impartation of life. So, binanggit niya yung in the past. Pag sinabi natin in the past, nakaraan na yan. So, ano ba ang nangyari nung nakaraan? Binigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa katubusan. Okay? Para sa katubusan. No, ito ay upang maibahagi ang kanyang buhay. So, past na yan. So, ito ay isang karanasan na naranasan natin. Okay? Lalo na nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, nakaraan na yan. O, yan yung panahon na binigay niya ang kanyang sarili upang matanggap natin ang buhay. Kasi kung hindi niya binigay yung kanyang sarili, hindi siya namatay para sa atin, walang buhay na mapapalaya. Kaya yung paglalarawan ng butil, di ba? Kailangan ibigay mo siya para maihasik sa lupa. At pagkatapos siya maihasik sa lupa, di ba? Yung binhi, sumibol ang buhay. Katulad ng Panginoon na ihasik siya sa lupa, ibinigay niya ang kanyang sarili doon. No? At sa kanyang pagkabuhay na muli, di ba? Napalaya ang buhay, nakapasok sa atin, natanggap natin. Kaya yan ay past. Okay. In the present, present naman. So yun, yung past ay redemption. In the present, He, as the life-giving Spirit, is sanctifying the church through separation, saturation, transformation, growth, and building up. So ito yung pangkasalukuyang ginagawa ng Panginoon. Generally, ang tawag dito ay sanctification. At syempre, ang sanctification ay ang pagtitigmak ng Panginoon tungo sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay at kalikasan. At sa ilalim nito, habang tayo sinasanctify, tayo ay binubukod sa mga common na bagay. Nararamdaman mo, di ba, yung Panginoon, mayroong pagbubukod sa atin. Para bang yung buhay natin, nagkakaroon ng mga limitation. Ibig sabihin, limitation, may mga bagay na hinihiwalay tayo ng Panginoon. So, mayroong paghihiwalay. Dati-dati, strike anywhere ka. Diba? Maski saan pwede. Ayain ka na isang kaibigan mo. Punta tayo doon, go. Punta tayo dito sa gano'n, go. Maski anong, gawin natin to, go. Walang separation, walang paghihiwalay. Pero ito ay nagsimula nating maranasan ang Panginoon ay gumawa ng pagpapabanal sa buhay natin. Para bang, sabi ng kaibigan, pare, muna tayo rito. Inom tayo. parang hindi na maganda yung feeling mo. May paghihiwalay. No. Yes. Sa ibang lugar, nakita ko yung mga kababaihan pagkatapos mag-lunch, magbabarahan na yung mga yan. Pero pagkatapos kang mapabanal ng Panginoon, parang wala ka ng puso sa ganun. Parang hindi bagay sa'yo. So, yan yung mga paghihiwalay. So, gumagawa siya ng paghihiwalay. Saturation, pagtitigmat. Transformation, growth, and building up. So, ito lahat ng ito ay resulta ng sanctification. Kasi sa sanctification, sa proseso ng sanctification, dinala niya yung kanyang kalikasan sa atin. Banal siya. At dahil yung kalikasan na banal, dinala sa atin, ayaw na niya yung mga common na mga bagay. Humihiwalay siya. No? Ang paghihiwalay dito, kakaiba. No? Ito ay ginagawa ng sanctification. Dati nilalayuan mo lang eh. Nakita mo, dahil
feeling mo hindi magandang makiinom, lalayo ka. Lalayo ka. Pero minsan, nasa mood ka, pwede kang mag-join. So, yung paghihiwalay na ginagawa mo, ay hinihiwalay mo yung sarili mo. Pero itong sanctification, iba ito. Diba? Yung buhay, yung kalikasan na dinala sa atin, yun ang naghihiwalay, yun ang sanhi para madama mo na hindi ka na bagay sa mga bagay na yan. Kaya may paghihiwalay, may pagtitigma, may paglago, may transformation. Lahat ng ito ay resulta ng sanctification. Blood and water came out of the Lord's spear side, and the blood was for redemption, and the water was for the impartation of life, so that the church might come into existence. Amen. So ito binabanggit nung ang Panginoon ay nasa krus, di ba? Tinusok yung kanyang tagiliran. So mula doon lumabas ang dugo at tubig. Amen. So yung dugo for redemption, para sa katubusan. Yung tubig ay para sa pamamahagi ng buhay upang ang eklesiya ay umiral. So ang pag-iral ng eklesiya ay mayroong dalawang bagay. Redemption, dugo. Impartation of life, tubig. Kaya dugo at tubig ang lumabas sa Panginoon. Yan ay nung tinusok ang kanyang tagiliran. At ito ay para sa pag-iral ng eklesiya. Nang ibig sabihin, ang eklesiya ay naibunga ng dugo at tubig na lumabas sa tagiliran ng Panginoon. At kung sasabihin natin, ito ang redemption at pamamahagi ng buhay. So yung eklesiya, hindi siya inorganize. Hindi yan ginawa ng mga tao na magtatag tayo ng eklesiya. Di ka, sumama kayo, magsama-sama tayo. Magtatag tayo ng eklesiya. Lagyan natin ng pangalan. So yan ay organisasyon, pwede yan. Pero ang eklesiya, hindi ganyan. Hindi siya ganyan na ibunga. Siya ay naibunga sa pamamagitan ng katubusan na isinagawa mula sa dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, naglinis siya, naghugas siya ng ating mga kasalanan. At mula sa buhay na napalaya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Amen. Amen. In Ephesians 5:25, we have the church coming into existence through Christ loving her and giving Himself up for her. Pero sa Ephesians, ang pagbubunga ng eklesiya ay sa pamamagitan ng pag-ibig at pagbibigay ng Panginoon ng kanyang sarili. Pero doon sa krus, pinakita sa atin ang pagdaloy ng dugo at tubig mula sa tagiliran ng Panginoon. So after the church has come into existence, the church needs the sanctifying. The process of sanctification includes saturation, transformation, growth, and building up. Amen. So lahat ng ito ay mga proseso na sinasagawa sa pamamagitan ng pagpapabanal. So the church needs to be saturated with all that Christ is. Saturation is accompanied by transformation, growth, and building. Through such a process of sanctification with all these aspects, the church becomes complete and perfect, the reality of what is typified by Eve in Genesis 2. Amen. So ano ba ang meron sa Genesis 2? Si Eve, kinuha mula sa tadyang ni Adan. At ito ay isang paglalarawan kung paano ang eklesiya ay naibunga. Si Eve, ay sumasagisag sa eklesiya. Ang buto na kinuha kay Adan, kung siya ay napatulog, ay sumasagisag sa buhay. So mula sa buhay,
ibinangon ang isang babae na walang iba kundi si Eve. At si Kristo naman, okay, ay naibunga, no, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli at pagpapalaya ng kanyang buhay na sinasagisag ng buto na kinuha mula kay Adan. Amen. Okay. After Eve had been prepared for Adam by being built out of Adam's ribs, she was presented to Adam, the source from which she came. In like manner, the church will be presented to Christ, who is her source. Ephesians 5:27 says that Christ will present the church to himself glorious. Hence, he will be both the presenter and the receiver. Amen. So yung church ipepresent kasi yan pag maganda na siya, ipepresent na siya. Ito ay katulad ng kung paano si Eve nang siya ay naibunga mula sa buto ni Adan, no, iprinisent siya ng Diyos. Okay, ano ay present sa Tagalog? Inintroduce o dinala sa kanyang harapan. O, pinakilala sa kanyang harapan. So, yan ang nangyari. No, nung si Eva ay naibunga, ang church ay ganyan din. Pagkatapos na ito ay mapabanal, okay, makumpleto ang kanyang proseso, wala na siyang dungis, maluwalhati na siya, wala na siyang kulubot, fully na cleansed na siya. Ito na, ipepresent na yung eklesiya. Sino magpe-present? Si Kristo. Kasi siya yung nagtrabaho dyan Siya yung nagproseso Kaya ipe-present niya yan. Kanino? Sa kanyang sarili. So parang, alam nyo kasi yung mga sinasabi sa Biblia ano yan Hindi mga ordinaryong bagay yan. Diba? Pinaganda niya yung eklesiya. Sinangtify niya. Nilinisan niya. No, naalis lahat ang mga kulubot. Naalis ang mancha. Okay, yung mga spots. Okay. Pagkatapos, glorious church. Glorious, magandang eklesiya. Ipe-present na niya ito. Pagkatapos niyang isanctify, linisin, mabanalin. Ayan na. Pwede na, glorious na. Ipe-present na niya. Kanino? Sa kanya sarili. Kanya yan Yan ay bride niya na kanyang nilinisan, pinaganda. Diba? Pinabanal. At hindi ganun kadali. Ito ay nagdaan sa isang mahabang proseso ng taon na nagsimula nang binigay niya yung kanyang sarili upang maibunga ang eklesiya. Binigay niya yung kanyang sarili upang ang kanyang buhay ay mapalaya. Madala tungo sa eklesiya. Maitayo ang eklesiya. At hindi natapos doon. Pinaganda na niya. Pinaganda. At yan ay ipepresent niya sa kanyang sarili sa panahon ng kasalan. Amen. Kaya, beautifying the bride. Amen. So, without separation, saturation, transformation, growth and building, the church cannot be perfected and grow into the measure of the stature of the fullness of Christ. Only through an all-inclusive process of sanctification can the church become complete and attain to the measure of the stature of Christ's fullness, so that Christ can present a perfect church to himself. Okay, so yung binanggit naman dito, okay, yung eklesiya, no, kung siya ay nakumpleto, hindi lang siya napaganda, kundi umabot siya sa sukat, okay, ng measure, sukat. Okay. Yung stature naman, ito yung pinaka
balangkas, okay, ng eklesiya bilang katawan ng Panginoon. So meron siyang isang measure na kailangan marating. Isang sukat, yan yung stature. So yung sukat na yan, okay, ay ang kapuspusan ng katawan ng Panginoon. Aabot yan doon. So sa isang banda napaganda, sa isang banda napalago hanggang umabot sa tamang sukat ng katawan ni Kristo. At ito ay ang kapuspusan ng katawan ni Kristo. Amen. Amen. So, ito yung mga aspekto ng presentation ng church. First, the church is brought into existence. So, yan yung una. Ibinunga muna ang eklesiya. Pinairal muna siya. So, yan yung una. Pangalawa, sabi niya, the church is sanctified and thereby perfected and completed. So, after na maibunga, pinabanal, pinasakdal, kinumpleto. And then, finally, the church is presented to Christ as a glorious church without spot, wrinkle, or any such things. Amen. So, nung kumpleto na siya, yun, present na ni Kristo sa kanyang sarili ang isang maluwalhating eklesiya. We are presently in the second stage of the production of the church, the stage of sanctification. When this stage is complete, we will be presented to Christ as a glorious church. So may past, okay, may present, merong future ang eklesiya. So yung past, yan yung naibunga siya. Ang present, ito yung ginagawa ng Panginoon ngayon. Ito ay yung sanctification upang kompletuhin na ang eklesiya. Amen. So nandito tayo sa proseso ng sanctification. At sa darating na panahon ay ang presentation to Himself. Isang glorious church. Kaya lahat ng mga stage na ito, kukumpletuhin niya. Amen. So, transformation comes through the nourishing and the cherishing. If you faithfully come to the meetings to be nourished and cherished, spontaneously you will be separated from the world and saturated with the riches of Christ. Amen. So, isa sa mga proseso na isinasagawa sa panahon na ito, okay, mula sa kanyang pagpapabanal ay ang transformation at sa pamamagitan ng nourishing and cherishing. Amen. So, ang nourishing, feeding, kumakain. Nourishing yan eh. Ang cherishing naman, pinapasaya, nilalagay sa mood. So, yan. Para sa ganon, maging bukas sa Panginoon. So, cherishing and nourishing. At ito ay ang proseso ng transformation. At sa pamamagitan nito, okay, tayo ay hihiwalay sa sanlibutan, matitigmakan ng mga kayamanan ni Kristo. Amen. Then with you, there will be growth, transformation, and building. Eventually, the bride will be complete, perfect, and grown to the measure of the stature of the fullness of Christ. Then the Lord Jesus will come and present this prepared bride to Himself. Amen. So, yan na yung preparation of the bride. Ang preparation of the bride ay kasama ang pagpapaganda sa eklesiya na kung saan, kung nakumpleto na ito, talagang malinis na, sanctify na, glorious na, babalik na ang Panginoon. At sa kanyang pagbalik, ipepresent niya yung glorious church. Parang na siya, finished product na siya. So, ito ay ipepresent sa kanyang sarili bilang kanyang kasintahan. At dyan na magaganap yung tinatawag na kasalan ng Kordero. Amen. So, salamat Panginoon
sa pangkasalukuyang proseso na kung saan kami ay ipinababanal mo upang kami matransforma, upang kami ay mahiwalay mula sa sanlibutan at kami ay matigmakan, mapunuan ng iyong sarili, ng iyong kalikasan. Lahat ng ito ay ginagawa mo para sa aming pagpapabanal upang ihanda mo kami sa iyong pagbabalik. Amen.